Pilitin mo silang uminom ng gamot at mapapatuloy lang sila sa paglalakad. Bagong estratehiya ng Kremlin, parang horror movie, ang gamit ng Russia para piliting magsagawa ng suicidal run ang mga sundalo nila sa mga kill zone sa Ukraine. Rosas ito. Madaling lunukin, singhutin o iturok ito at ginagawang parang zombie ang mga sundalong Ruso na basta sumusugod hanggang tamaan ng bala sa ulo. Ito ang pinakamalalang ginawa ng Kremlin sa hukbong sandatahan ng Rusya. Nagbigay ito sa mga sundalo ng kapalarang mas masahol pa sa kamatayan bago sila mamatay. Subukan nating ilagay ang ating sarili sa isipan ng isang sundalong Ruso sa sandaling ito. Matagal ka nang itinulak sa unahan ng labanan bago ka pa man handa at nagbigay ng utos ang iyong commander na salakayin ang isang posisyon ng mga Ukrainyano. Ang problema, literal na milya-milya ang layo mo mula sa posisyong iyon at alam mong ang kinabukasan mo ay ang pagtatangkang makalusot sa isang napakalawak na kill zone na binabantayan ng mga drone at kung ano-ano pa. Alam mong di ka na makakabalik? Nakita mong 12-12 nang kasamahan mo ang ipinadala roon ng commander at nawala na ang kontak sa kanila. Naghihintay ang kamatayan. Natatakot ka. Binigyan ka ng commander ng maliit na pink na tableta na sabi niya, mag-aalis ng lahat ng takot mo. Dahil wala ka ng ibang magawa, nilunok mo ang tableta at agad naramdaman ng epekto nito. Kalmado ka na ngayon. Sobrang kalmado. Sobrang kalmado mo na parang wala ka nang pakialam kung anong mangyari sa'yo habang nagmamartsa ka papunta sa lugar ng kapahamakan. Hindi mo pa alam? Halos wala ka pang alam. Pero ginawa ka ng parang zombie ng tableta na nabubuhay lang para sumalo ng bala ng Ukraine. Nalulunod ka sa maling saya, tuloy-tuloy kang naglalakad at di mo namamalayan ang papalapit na drone ng Ukraine. Dumarating ang kamatayan. Pero matagal ka nang nawala bago pa ito. Ang pink na tableta ang nagbela sa'yo rito. At susunod pa ang iba. Ito ang bagong estratehiya ng Rusya para manalo sa digmaan sa Ukraine at maaari itong ilarawan sa isang salita. Purvitin. Ang mga nakakaalam ng kasaysayan ng ikalawang digmaang pandigdig ay agad na napukaw ang atensyon nang marinig nila ang salitang iyon. Pero bago natin talakayin kung bakit, iniulat na iyon ng Ukraine na laganap ang paggamit ng purvitin sa militar ng Rusya. At ito ay disenyo ng Kremlin. Iniulat ng outlet ang pahayag ng mga mediko mula sa unang Separate Assault Regiment na unang nagsiwalat ng militar ng Rusya ay hindi pinapalakas ng pagsuporta sa adhikain ni Putin o malaking perang iniaalok ng Kremlin para hikayatin ang mga Ruso na makipaglaban sa Ukraine. Droga ang sagot at purbitin ang napiling droga. Isiniwalat ng isang mediko ng sandatahang lakas ng Ukraine na ang purvitin ay isa sa unang amphetamines na ginamit ng mga Aleman noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinapanatili ka nitong gising ng ilang araw at tinatanggal ang takot at sakit. Susuriin natin ang mga komentong yun mamaya, pero alam na ng mga naging interesado nang mabanggit ang purvitin kanina kung bakit. Isa itong Nazi na droga, isang malakas na dosis ng methamphetamine sa maliit na rosas na tableta. Ginagaya ng Kremlin ang Nazi Germany na akma sa sinusubukang gawin ni Putin. Nanalasa ang mga Nazi sa Europa. Sinakop ang Poland na naging dahilan ng pag-aksyon ng iba pang bansa. Maraming pagkakatulad ang pagsalakay ni Putin sa Ukraine, bagaman di hamak na hindi ito naging matagumpay. Kaya ang rebelasyong drogang Nazi ang dahilan ng tila handang pagsakripisyo ng maraming sundalo ng Rusya para kay Putin ay tila may kakaibang lohika. May pagkukunwari at kabalintunaan sa kilos ng mga sundalong Ruso. Ayon sa National World War II Museum, pinainom ng mga Nazi ng purvitin ang kanilang sundalo. Kahit ipinapahayag ng rehimeng Nazi ang halaga ng malinis na pamumuhay at kadalisayan. Iba ang pagkukunwari ni Putin, na pilit pinapakitang multikultural na paraiso ang Russia. Iniulat ng Euronews noong 2023. Panlilinlang lang ito, pagtatangka ng diktador na gumawa ng kwento tungkol sa bansang hindi naman totoo. Makikita ang tunay na kalagayan ng Russia sa frontline, kung saan ang mga sundalong lulong sa meth ay patungo sa kanilang tiyak na kamatayan. Hindi natutulog, natitinag, o natatakot ang mga sundalong ito, mga zombie ni Putin, tulad ng gusto niya. Tungkol naman sa kabalintunaan, tandaan ninyo ito. Sinasabi ni Putin na ang denazification ng Ukraine ay isa sa kanyang pangunahing layunin sa tinatawag na Special Military Operation. Paulit-ulit nang sinabi ng leader ng Rusya ang pahayag na ito, gaya noong Hunyo 2024 sa Leningrad Siege Memorial, kung saan iginiit niyang pinupuri ng Ukraine si Hitler at ang malupit nitong rehimen. Ang mga tagasunod ng mga Nazi na berdugo, kahit ano pa man ang tawag nila sa kanilang sarili ngayon, ay tiyak na mapapahamak, sabi ni Putin nung pagbisita niyang iyon. Gayunpaman, heto si Putin.
Ginagaya ang Nazi tactics at pinipilit pa inumin ng meth tablets ang natatakot na sundalong Ruso. Ang katotohanan sa lahat ng ito ay nabunyag na ang sikreto ng katatagan ng Rusya sa Ukraine. Hindi sa aspeto ng mas maraming tao ng Rusya, kundi dahil sa walang sawang pagsasakripisyo ng mga sundalong Ruso kahit alam nilang sisira agad sa kanila ang mga depensa. Nagbunyag pa si Tatiana Chernovol, komandante ng platoon ng militar ng Ukraine. Sabi ng Euromaidan Press, sinabi niyang ipinakita ng mga bihag na sundalong Ruso ang kulay rosas na substansya sa umaresto sa kanila, na iniulat na pinainom sa kanila bago pumunta sa kanilang posisyon. Pagkatapos inumin ito, nakakaramdam ang isang sundalo ng biglang lakas. Hindi nakakaramdam ng ginaw, sakit o takot. At dahil dito ay nagagawa niyang kumilos na parang makina, kalmadong naghihintay ng pagdating ng drone at babarilin ito sa huling sandali o magtatago sa likod ng puno, ayon kay Chernovol. Gayunpaman, ang pagkakalmang ito ay nagdudulot ng kapinsalaan. Dahil wala silang pakiramdam ng pagmamadali para mapagana ang kanilang instinct sa kaligtasan, ang mga sundalong parang zombie ng Russia na nasa ilalim ng epekto ng meth ay hindi sinasadyang nagiging mga target para sa Ukraine. Ibinunyag ni Chernovol ang isang pagkakataon kung saan napilitan ng Ukraine na gumamit ng 15 drone laban sa 2 Russian na mananakop na nabuhay ng matagal dahil lang sa puro swerte at hindi dahil sa anumang pagsasanay sa labanan. Sumabog ang granada mula sa Ukrainian na Mavic, 1 metro sa likod niya. Pero naglakad lang siya na parang zombie. Di nagulat. Lumipad ang FPV drone at sa huling sandali ay kalmado siyang nagtago sa likod ng puno, sabi niya. Ganito na lang ang naging kalagayan ng hukbong sandatahan ng Russia. Mga walang takot na sumasalo ng bala na pilit sumusulong sa kanilang parang zombie na estado, pero malinaw na hindi nila kayang gumalaw sa paraang kailangan nila kung gusto nilang makamit ang anumang malaking tagumpay sa Ukraine. Iyon ang punto at dahilan kung bakit pinapayagan ng Kremlin ang paggamit ng drogang ito sa militar ng Russia. Malaki ang magiging epekto nito hindi lang sa hukbong sandatahan ng Russia, kundi sa buong bansa. Pero bago yan, dapat muna nating alamin kung bakit napilitang umasa ang Russia sa drogang inilantad ni Hitler at ng mga Nazi 80 taon na ang nakalipas. Maraming palatandaan sa mga siping na ibahagi, lalo na ukol sa pagpigil ng sakit, takot at pagod. Ayon sa Ukraine, kapag nasa impluwensya ng Provitin, nakakayanang umatake ng mga sundalong Ruso kahit hindi nila ramdam ang mga sugat. Maliban na lang kung may magpapatigil talaga sa kanila. Voluntaryong uminom ng gamot ang mga sundalong Ruso ayon sa ulat na napapakita ng tindi ng digmaan sa Ukraine para sa mga pinilit ni Putin. Mas gusto pa nilang manhid sa lahat ng nangyayari at mamatay nang hindi man lang namamalayan na sila ay pinapatay kaysa panatilihin ang kanilang katinuan at subukang sundan ang anumang uri ng estratehiya. Hindi rin naman nila kayang sundan ang isang estratehiya. Halos wala ngang estratehiya ang Rusya. Ang problemang nilulutas ng Provitin, kung matatawag mong solusyon ang paggawa ng mga sundalo bilang mga zombie, ay umiiral dahil ang Rusya mismo ang lumikha ng mga problemang yon para sa sarili nila. Ang mga ulat tungkol sa mga pagod na sundalong nahihirapan sa kalagayan sa Ukraine ay nagsimula pa halos sa simula ng digmaan. Noong Hunyo 2022, iniulat ng The Guardian na hayagang nananawagan ng mga sundalong Ruso kay Putin na imbestigahan ang kalagayan nila sa labanan. Dahil sa tuloy-tuloy naming presensya at may mga kasamahan kaming may mga iniindang sakit o mental na kondisyon, maraming tanong ang lumilitaw na hindi pinapansin ng mga nakatataas sa headquarters, ayon sa isang sundalo sa isang lumabas na video. Isa pang nagsabi na ang mga sundalo sa Ukraine ay desperadong sinusubukang labanan ang matinding pagod at ang pagsasama-sama ng gutom, lamig at kakulangan ng supply ay nagdudulot ng hindi nila magampanan ang mga tungkulin na akala nila ay dapat nilang ginagawa. Halos 4 na taon na mula nang inilabas ang mga video na yon at isang bagay ang naging napakalinaw, ang mga kondisyong ito ay sadyang ginawa ng Kremlin. Mas lalo pa nating susuriin kung anong ibig sabihin nito mamaya. Pero bago natin gawin yon, ito ay isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung di ka pa subscribe, na yon ang tamang oras, pindutin ang button. Lalong lumala ang kalagayan ng mga sundalong Ruso mula noong mga unang buwan ng pananakop ni Putin. Ngayon, halos walang training ang mga sundalo bago ipadala sa front lines at utusang sumugod sa mga lugar ng kamatayan. Iyan ay iniulat noong Pebrero 10 ng United 24 Media na may mga pahayag ng isang recruit ng Rusya na nakaligtas sa kalupitan ng militar ng Kremlin. Matapos ang mga medical na pagsusuri, tinanong nila ako kung handa na akong pumunta sa base militar sa Makalawa. Ayon sa sundalong si Ivan, bago pa niyang idagdag na 5 araw lang ang training namin. Naghintay kami ng 5 araw pa para sa pagpapalit ng puwersa. At pagkatapos, ay pumunta na kami sa mga posisyon ng labanan. Ganon din sa Storm Z ng Rusya na binubuo ng mga sundalong ipinagpalit ang pagkakulong
para lumaban sa digmaan sa Ukraine. Kadalasan, 10 hanggang 15 araw lang ang pagsasanay nila bago ipadala sa frontline. At kapag dumating na ang mga hindi sanay na sundalong ito, mabilis silang natutunan kung anong mangyayari kapag tumanggi silang tanggapin ang kanilang kapalaran na sumugod sa mga mapanganib na lugar na inaasahan ng kanilang mga komandante. Ayon sa ulat ng BBC noong Pebrero, 24 pinapatay ng mga komandanteng Ruso ang mga sundalong tumatanggi sa utos nila. At ginagawa ito sa harap ng iba para magbabala. 2-3 metro lang. Klik-klik, putok. Ayon sa tauhan ni Putin sa dokumentaryo na, nagbunyag na ang mamamatay taong komandante ay ginawang bayani ng Rusya noong 2024. Hindi kasuklam-suklam para kay Putin ang ganitong ugali. Inaasahan niya ito sa mga komandante niya dahil ang Kremlin ay paulit-ulit lang nagpapadala ng tao sa gilingan ni Putin. Papatayin ka kung gagawin mo, at papatayin ka rin kung hindi mo gagawin. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit maraming sundalong Russian ang gumagamit ng meth para malango at baliwala sa kanilang lahat. Alam nilang mamamatay rin sila. Pagdating sa Ukraine, napansin nilang may isang paraan lang para makalabas. Mas mabuting mamatay bilang zombie na may basbas ng Kremlin kaysa mapatay ng isang commander o harapin ang hindi masukat na takot nang makita mong dumarating ang isang drone ng Ukraine para lapayin ka ng pira-piraso. Hindi na nakapagtataka kung bakit ito natatagpuan ng Ukraine sa patay na sundalo at nahuling bilanggo ng digmaan. Makakakita ka ng hiringgilya at pipeta ayon sa mga militar ng Ukraine, ayon sa Ukraine Today. Karaniwan din ang ampula na may pampasigla. Mukhang hindi alintana ng Kremlin kung paano mapasok ang meth sa kanilang sundalo. Basta makarating lang ang droga. At lumilikha ng mga zombie na walang isip na maglalakad hanggang sila ay mapatumba ng mga bala o malagim na pagsabog na pipigil sa kanila sa paglalakad. Mula, lahat ng ito ay aprobado ni Putin at ng kanyang mga kasabwat. Mukhang di napapansin ng presidente ng Rusya na pansamantalang solusyon lang ang paggamit ng droga na aprobado ng estado sa moral at takot ng mga sundalong Ruso. Ang tunay na ginagawa ni Putin ay lumilika siya ng isang ganap na bangungot para sa hinaharap, para sa kanyang militar at para sa mismong Rusya. Samahan niyo kami hanggang dulo ng video at ipapaliwanag namin ang bangungot na naghihintay sa Rusya kapag bumalik na sa kanilang bayan ang hukbo ng mga zombie o kung anuman ang matitira sa kanila. Una, maraming problema sa droga ang hinaharap ng militar ng Rusya habang nasa Ukraine. Bukod sa Purvitin, aktibong gumagamit ng opioids ang mga sundalong Ruso bilang saklay na nagpapabuti sa kanilang mental na kalagayan sa labanan. Tungkol ito sa pagdudruga tuwing may matinding takot. Kapag lutang ka sa heroin o methadone, hindi ka na masyadong mababahala kung ipadala ka sa suicide mission. Kahit pa mangyari ang hindi may iwasan. Lalong lumalala ito dahil ang patuloy na paggamit ng droga ng mga sundalong Ruso sa frontlines ay nagdudulot ng pagka-addict. Iniulat ng The Hill noong 2023 na hindi sinusuri ng Russia ang mga recruit sa droga dahil desperado si Putin magpadala ng mas maraming pambala sa kanyon sa giyera. Ang malalaking signing bonus at sahod na ibinabayad ng Russia sa kanilang mga sundalo ay nagpapadali rin para sa mga tropa na makakuha ng droga, mapapurvitin man o kung ano pa mga kailangan ng sundalo para lang makalampas sa isa pang araw ng impyernong puno ng drone. Iniulat ng The Hill noong 2023 na ang mga hindi sanay na conscript ay pinapadalang bangag bilang disposable tropa sa human wave para matukoy ang posisyon ng Ukrainian at ihanda ang lugar para sa sanay na unit. Dumarami ang sundalong nahahatulan sa kasong droga sa Russia, kahit nais ng Kremlin na laging bangag ang mga ito. Batay sa Talking Drugs, 50% ang itinaas ng mga nahatulan sa kasong droga sa militar ng Russia noong 2023 kumpara sa nakaraang taon. Wala namang problema kay Putin. Sinabi namin sa inyo kanina na kumukuha ang Russia ng mga recruit mula sa kulungan. Kaya baka nasasaksihan natin ang isang malupit na siklo kung saan sinasadya nilang paadikin ng mga sundalo para makulong at pagkatapos ay ipagpapalit ang kanilang sentensya para sa panibagong deployment sa Ukraine. Sa ulat noong Nobyembre 2024, sinabi ng UK Ministry of Defense na 15% ng mga sundalong Ruso sa Ukraine ay gumagamit ng droga. Malinaw na may epekto ang droga. Ayon sa Business Insider noong Nobyembre 2025, halos 300 sundalong Ruso ang namatay dahil sa droga o hindi magandang pagkain sa nakaraang 2 taon. Kaya may ilang zombie ng Rusya na hindi na umabot sa kill zone para mabaril. Malinaw na humihina ang militar ng Rusya dahil sa pag-abuso sa droga. Sa Rusya mismo, kinakaharap ni Putin ang lumalalang epidemya ng droga na sumisira sa bansa. Maraming palatandaan nito. Noong Enero 2025, iniulat ng Moscow Times na 10 beses tumaas ang pagpupuslit ng cocaine sa Rusya mula nang ilunsan ni Putin ang illegal niyang digmaan. Tinutukoy lang nito ang dami ng cocaine na nasasabat ng mga otoridad ng Rusya na pumapasok sa bansa. Ayon sa ulat,
Mula 2023 hanggang 2024, nasabat ng mga otoridad ang 5.2 toneladang cocaine na nagkakahalaga ng 3.4 bilyong dolyar. Hindi gaanong ginagamit ang cocaine mismo sa Rusya dahil mas pinipili ang mas murang mga synthetic na droga. Ipinapakita nito na nagiging pangunahing transit hub ng droga ang Rusya, malamang dahil sa pagsasara ng mga daungan sa Ukraine dahil sa pananakop ni Putin. Mas maraming droga sa Rusya, mas dumarami ang kriminal na nagbebenta at gumagawa nito. 8 buwan matapos ang ulat ng Moscow Times, ibinunyag ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine na may 6 na milyong drug addict sa Rusya, habang 18 milyon ang gumagamit paminsan-minsan o may karanasan sa droga. Sa mga addict, 20% ay mga bata na may edad 9 hanggang 13 at ang isa pang 60% ay may edad 16 hanggang 30. Ramdam na ba natin ang epekto ng digmaan ni Putin sa mga anak ng mga sundalong ipinadala sa frontlines? Pati ba mga kapatid ng namamatay pwede rin mapunta sa Ukraine? Mahirap sabihin, pero malinaw na lumalala ang problema sa droga sa mga kabataang Ruso. Isipin mo, ang Rusya ay parang pulbura dahil sa paggamit ng droga ng mga kabataang laging naghahanap ng susunod na tama. Paano kung biglang matapos bukas ang digmaan sa Ukraine? May 700,000 sundalong uuwi sa Rusya. Karamihan ay lulong sa purbitin o ibang droga. Ibabalik sa lipunan ang mga sundalong naging lulong sa droga dahil sa matinding karanasan sa Ukraine, kaya siguradong hahanapin nila ang mga drogang yon. Ibinebenta na ngayon at marami pang gagawin para matugunan ang pangangailangan ng mga adik na pinahirapan ng sarili nilang bansa at nakaranas ng matitinding bagay sa Ukraine. Iyan ang kinabukasan ng Rusya. Ipinagpapalit ni Putin ang kinabukasan para sa pansariling gusto. Habang dumarami ang sundalong Ruso na parang zombie, hindi iniisip ng Kremlin ang susunod na mangyayari. Walang pakialam si Putin, basta bumagsak ang Ukraine. Pero malayo pa yon. Ang pagbabalik ng mga zombie sa bayan ay problemang haharapin sa ibang araw. Akala ni Putin, lalakas ang Russia sa pagsakop ng Ukraine. Pero ang tila ginagawa lang niya ay maghanap pa ng mas maraming paraan para sirain ang kinabukasan ng isang bansang nasa bingit na ng pagbagsak. Pwede mong isama ang ginawang parang zombie ni Putin sa militar ng Russia sa mga hakbang niya na nagpapabagsak sa demografiya ng bansa. Mas matindi pa ang pangmatagalang epekto ng digmaan sa Russia kaysa sa napag-usapan dito. Panurin ang aming video para sa karagdagang detalye. At kung nagustuhan mong video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang malalalim na talakayan tungkol sa kung ano talagang nangyayari sa likod ng mga pangyayari sa militar ng Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panunood.